Hi guys, real talk tayo. Welcome to Buhay sa Amerika, Bisdak. Bisdak, Bisayang Dako. Real talk tayo sa mga pangyayari karon sa Philippines. Hi sus! Ang pag-usapan natin ay katungkuan. Bagyo na Tino, ang daming na biktima, sinundan pa ng bagyo na Uwan. Hay nako, bakit nagkaganyan? Hindi natin yan makukontrol ng ganyan dahil Mother Nature yan. Ang dapat gagawin, ang dapat makontrol ay yung pagbaha. Yung areas na pwedeng mabahaan or nabahaan. Yun ang dapat makontrol. Yung Mother Nature na bagyo, Mother Nature yan, di yan makukontrol. Yung earthquake, Mother Nature din yun, di yan makukontrol. Pero ang makontrol dyan, yung mga taong gumagawa ng lalo pang mapinsala ang lugar. For example, yung minahan. Diyan sa Philippines, ang daming mga minahan. Mining, mga mining companies o mga mining basta. Ang daming mga minahan dyan. Yung mga minahan, nga kadami-dami, kahit nasa ng lugar na yan, hala, dig. Nakakos yan ng pag-landslide. Yung madali lang matumba yung ma-landslide yung mga kabundukan kasi may nagmimina doon sa ibaba, 'di ba? Hindi na siya masyadong strong. The mountain is not strong enough because marami nang nagmiminihan, gumawa na doon ng cave, ang laki-laki ng cave to the ground under 500 feet for example. So ganon. So yan ang dapat kontrolin. Pero pagdating ng earthquake, Mother Nature yan, kaya lang ang lumalala at dami-daming naapektuhan because sa mga taong gumagawa ng dapat hindi gagawin tulad ng pagmimina. Ikukontrol nyo ang pagmimina dyan. Kayong mga government, yung naantasan sa government dyan. Stop nyo ang pagmimina nga kahit hindi dapat nga minahan ng area na yan. Minsan sa ibang politiko pumapayag lang, di ba? No, you have to stop that. Okay? Kailangan stop nyo yung mga pagmimina na kahit saan-saan lang, kahit wala sa pwesto, basta ganun pa sasabihin nga miminahan agad. Stop that. Yan ang pagkukontrol. Yan ang dapat kukontrolin. Huwag kayong magalit sa Mother Nature dahil Mother Nature yan. Hindi natin yan makukontrol. Ang sinasabi ko yung makukontrol yung taong lalo pang pinapasama ang Mother Nature. Okay? Dapat kontrolin ang mga nagmamining. Ngayon, dito na naman tayo sa mga bagyo. Kung bakit lalong lumakas ang baha dyan. Kahit sana napunta-punta yung tubig. Ang laki-laki ng tubig, bumabaha agad. Dahil sa mga mayayaman na gustong gumawa ng mga project nila, mga housing, whatever. For example, sisirain nila yung mga kabundukan kasi gagawan nila ng malaking building. For example, at nangyari yan. Yung mga nagkakating ng mga trees sa kabundukan kasi ilalag nila, logging. So, dapat makukontrol din yan. Kontrol nyo yan. Ganito lang ang paraan para makontrol ang Mother Nature. At least, hindi na masyadong
or may malaking napinsala tulad ng every typhoon there. Like almost all houses, it's gone. Kasi yun na nga nangyari. So, dapat yun ang kontrolin yung mga yon. Cutting, lagging, making big project na mga company dyan, mga rich people gumagawa dito. Tapos ngayon, gagawa ng mga building. Tapos kulang ang water irrigation. Gumawa kayo ng dambuhala na building. Tapos ang irrigation yung gawin para lang swimming pool. Pwede ba yon? Dapat lakihan nyo ang irrigation nyo. Kung gumawa kayo ng acres na gawin ninyong whatever nga store dyan, mall, hotel, whatever. Gumawa din kayo ng malaking irrigation. Kapalit ng pagsisira nyo sa bundukan yung dapat nagsisave yun sa mga diba? Para hindi na masyadong lumaki yung mga baha dyan. Kasi wala na masyadong mapuntahan ang tubig eh. Saan pa papunta sa tubig? So kawawa yung nandoon sa flat area, yung mga maliliit na bahay. Doon yun, yung mga maliliit na bahay, doon yun ang madaling mabiktima. Kawawa ang mga mahihirap. Ang mga mahihirap ito ang madaling maapektuhan. Kaya, kontrolin nyo, kayong mga mayayaman dyan, nga politician, kontrolin nyo yan. Huwag kayong masyadong greedy sa mga pera nyo. Ang dami nyo ng pera dyan eh. Dapat kayo ang gumagawa. Anong gagawin nyo sa pera? Pangurakot pa kayo ng kurakot. Ang dami nyo ng pera. Dapat igawa nyo na mga structure dyan para ma-proud naman din kayo sa Philippines. Diba? Kayong mayayaman dyan, kayong mga mayayaman, mga millionaires, mga billionaires, sobra na yung pera nyo, ba't hindi nyo itutulong yan? Gawa kayo ng mga evacuation center donated by these rich people, name blah blah blah. This Mr. and Mrs. blah 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 donated 5 million pesos for this evacuation. Mr. and Mrs. another blah 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 donated 10 million. Mag-donate kayo yung mga celebrity dyan nga mayayaman, mag-donate kayo, halo-halo nyo yan para makalikom kayo ng, for example, 50 million pesos. So gumawa kayo ng evacuation center nga napaka-strong para lang sa sa typhoon water. Meron kayong evacuation na ganyan. Tapos, ngayon, meron din kayong evacuation para sa lindol. Kasi, iba naman yung lindol, diba? Iba naman din yung typhoon, water, flooded, ganon-ganon. Tsunami, ganon-ganon. Iba naman yun. So, iba din yung paggawa ng evacuation center para sa typhoon o sa earthquake. Ganon-ganon. But anyway, yung sinasabi ko nga, kayong mga mayayaman dyan nga celebrity, mag-get together kayo, gumawa kayo ng plataforma nga sarili ninyo, kayo magdodonate kayo, ipon-ipunin nyo yung mga million nyo pang donate, tapos mag-build kayo ng evacuation center. Kahit yan lang ang matutulong nyo sa mga taong mahihirap, yung mga tao namang mahihirap ang nagpayayaman din sa inyo dahil sila ang nanonood sa inyong mga pelikula, whatever, kasi celebrity nga kayo, diba? Silang bumibili ng mga kanta ninyo dyan, lahat-lahat. So ngayon, share naman kayo. Balik tulong, sharing, ganon. Balik tulong. So yun ang dapat ninyong gagawin. Tapos ilistan niyo lang pangalan, who donated this evacuation center donated by blah blah blah. Blah blah blah. So nandoon yung mga pangalan nyo. At least the best example na yan, guys. Kumbaga, you are the role model for that. So, maraming sumusunod na mga new generation. So, kung anong nakikita nila sa mga old generation, ganun gagawin din yan. Pasubrahan pa yan nila. Pasubrahan pa yan ng mga new generation ang gagawin nila. Pasubrahan pa, di ba? So, ganun nila yun. Example lang yun para makikita sa ating kabataan. Tayong dapat yung mga matatanda,
gumawa ng kabutihan para makita sa mga kabataan at susundin din niya nila. We're the best example, di ba? So, yun ang masasabi ko. Give back. Okay? Kayong mga celebrity dyan, give back.